Welcome back po dito sa my channel namin. Magandang umaga po, magandang gabi sa ating lahat dito sa Canada at sa labas ng bansa. Ngayong araw ay Thursday, maulan. Kaya ingat po sa pagmamaneho, lalo na dito sa British Columbia. And ngayon nandito ako sa Vancouver area, 4 o'clock in the morning. Bali, ganito lagi ang route ko, prepare ko kasi less traffic at hindi stress sa kalsada. Yun talaga ang pinipilit kong gawin, na pumasok ng umaga at makauwi ng umaga. Yun ang kagandahan dito sa trabaho ko ngayon. Nandito ako ngayon sa bandang malapit sa may Gastown. Meron tayong highly profile customer dito na hotel na 5 star. Kasi meron silang problema sa daga, sa loading bay at sa kitchen. Pero these 3 days na follow up ko, wala namang activity sa kitchen, mostly sa loading bay, sa P4 level. Siguro as of now naka 30 rats na tayo. Nag-start tayo ng Monday, hanggang bukas to kasi nag-request yung manager natin na mag-escalation service kasi yung may hawak nito, Caucasian female. Bale, naka-vacation siya ngayon, nandun siya sa Mexico for 2 weeks kasama yung anak niya, nag-enjoy. Ganun dito. Yung iba nag-out of the country para lang makaiwas sa winter. Babalik na natin siya next week. So, since ako yung lagi niyang madalas kasama sa mga hotels treatment, which is more, meron na akong ideya kung ano yung pasikot-sikot. Kaya yun, so ginagawa ko, pinupull out ko yung mga dead body ng rat sa loading bay, and then nire-reset ko yung mga traps, and then nagdadagdag ako ng panibagong snap trap, and then may food poison na rin. And then at the meantime, nag-inspect na rin ako ng mga structural issues. Pero ang main factor kung bakit may ganun pa ring infestation sa loob ng loading bay, kasi gawa ng yung roll up door, yung corner to corner niya at sa middle merong huge gap na pinapasukan nila. Yun talaga, kasi kada visit ko dun ako lagi nakakukuha ng dead body. Yun. And then siguro magsi-service ako ng 2 o 3 accounts ngayong umaga, street account. And then afternoon pupunta ako sa Abbotsford kasi merong invitation email si manager na kung gusto kong join sa installation, highly profile production na i-installan namin ng mga equipment. Siguro mga 7 kami. Yun, mga 6 hours kami dun. So normally ngayong araw mga 13 to 14 hours tayo ngayon. And mamaya meron akong ibabahagi sa inyo na related sa trabaho ko, kung kayo ay nagbabalak. Ayan, so ito yung harap ko ngayon. Ito pala yung pangalan, Cordova Street. Tapos sa baba nyan, Waterfront Road. So nakikita nyo yung mga hotels yan. Tabi-tabi yung mga 5 star hotel dito. So bali nandito tayo sa kusina ng hotel sa ground floor. Na-check ko yung mga traps, which is okay naman, walang mice. And then isa sa napansin ko, malinis yung mga ilalim, hindi katulad dati nung last 3 months na punta ko dito. Pilipino kasi yung naglilinis, pulido. Kaya kudos sa'yo kuya. Yan, ngayon naman nandito tayo sa second floor kitchen ng hotel. Bale, ang gagawin natin, check natin yung mga ilalim. Ayan, dito mga ilalim. Ayan, banda dyan sa ilalim yan. Yan, 5
paikot dyan, maraming traps dyan. Kasi anong nangyari sa yung pinaka center ng kitchen, merong access pataas, doon dumadaan yung mga daga. Yun ang sabi sa akin ng kasama kong Caucasian. So mag-check muna ako, roughly mga 5 minutes. Check ko buong kitchen kasama storage. Daming wine, no? Pantusawa ka dyan, no? Check natin naman. Bali walang mais sa kitchen. Second floor. Good sign ito. Ground floor, second floor, walang mais ng ilang araw. Ngayon pupunta tayo ng loading bay. So, bali pasintabi po sa mga nanonood. Medyo sensitive po itong may papakita ko kung sakaling may mga patay na daga doon. Pero i-blurred ko siya. Going down. Tignan nyo to. Ang ganda ng design nila, oh. Kala mo parang totoo, eh, oh. Ayun, oh. Ang ganda, oh. So, bali nandito na tayo sa loob ng garbage room. Pakita ko sa inyo. So, ito yung compactor machine. And then, ito yung receiving door. I mean, yung pinakapintuan ng garbage room. Yan. Medyo maluwang. So, doon yung mga organic. Kaya itong area na to, imagine parang tao din yun. Kapag nagutom, maghahanap ng makakain. Kaya dito sila nagpupunta sa baba. Normally, lagi namin nilalagyan dito ng trap. So, ito yung gap, mga parts. Ayan. And then, dito, sa kapila, meron din. So, lucky tayo ngayon, walang nahuli. Pero kahapon, meron dito isa. Tapos may isa ditong malaki. Yan. Tapos, usually, chine-check itong machine na to. Kasi minsan dito sila nag-stay, nagne-nest sa loob. Pero, chinek ko na yan, wala naman yan. Yan. So, may traps din dito. Wala. So yan, sama-sama yan. Organic, recycling, and then doon yung garbage. I-reset ko muna yung ibang traps para may mahuli bukas. Then lilipat ako sa kabilang room sa loading bay. Dito tayo sa loading bay tayo ngayon. So yan, maluwang yan hanggang doon sa dulo. So bawat corner, middle at corner may gap. So dito tayo lagi nakakahuli saka doon sa area na yun. Kaya ginagawan namin ng paraan kung ano ang pwede naming ma-recommend dito para sa long-term solution, para hindi na kami pupunta dito araw-araw. Ayan. Pero sa likod niyan, mga hindi na ginagamit na equipment, tinambak dyan, kalat-kalat. Kasi ito, yan, possible access. Yan.
Yun. Sabi ko sa inyo, tama tayo. Lagi dito. So yan, napakalaki. Fresh na fresh. Dito yan galing. Pasintabi po sa mga nanonood. Tapos dito kahapon may nahuli tayo dito. Buhay pa. Pumipiglas yung daga. Yun. Tanggalin ko muna yan. Tapos i-reset ko. Then punta ako sa kabilang areas. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung mess dito. Ayan. Yung pwedeng bahayan ng daga. Ayan. So meron tayong mga traps dito. Ayan. Wala naman nahuli. So by the way guys, kada visit ko pala dito, nagdadagdag ako ng mga traps para may mahuli tayo. Kasi nangyayari kapag yung traps nasa isang lugar lang ng ilang araw, nasisense din ng daga yan eh. Medyo may utak din yan, kaya kailangan dapat may mga bago tayong traps. O kaya ililipat natin yung mga dati nating traps. Ganun yun. Ayan, bali nasa loob na tayo ng vehicle ngayon, no. So a good progress sa pang-apat na araw na pag-follow visit natin dito sa 5-star hotel na to. Unang araw 10, pangalawa 6, pangatlong araw 4, at ngayong araw na to ay 1. So it's a good progress, which is matutuwa yung in charge contact person dito. Ang pagbase kasi namin dito through numbers, which is next week mag-start na kaming trabahuin yung mga pinapasukan ng mga malalaking daga na yun. So yun, ganito ang trabaho. Kung ganito ang papasukin nyo, payo ko lang, magtibayan nyo yung sikmuran nyo. Kung hindi kayo maarte, malaking bagay yun. Kasi unang-una ako, lumaki naman din ako sa hirap, sa probinsya. Kaya nasaksihan ko yung iba-ibang klase ng mga peste doon sa bukid. Kaya sisiw lang sa atin to. Kaya ganito, kung ma-assign kayo sa mga big city like Vancouver or saan man dito sa Canada, payo ko lang is nasa inyo naman yun yung pag-schedule ng oras ng pagpasok nyo. Normally, ang masasuggest ko lang ay pumasok kayo ng maaga. Ganito morning, walang traffic, malinis yung kalsada. Tapos makakauwi kayo ng maaga, less traffic din. And then kainaman pa dito, nakukuha namin yung susi ng building at yung code, which is pwede naming servicean kahit anong oras. Alam naman nila yun. And then yun, magsiservice muna ako ng 2 street accounts, and then pupunta ako doon sa Abbotsford para sa installation ng isang kasamahan namin. Nagpatulong. Medyo masakit yung ilong ko at sinisipon. 4 hours tayong nakatulog ngayon eh. Tayo nagbantay sa baby natin. Mahirap. Pero anyway, nakakasurvive kami. Kaya thank you kay Mrs. kung napapanood mo to, sa walang sawang habaan ng pasensya at sa pag-alaga sa baby natin, and at the same time is naasikaso mo yung mga pagkain natin sa bahay. Ako nang bahala sa iba, sa labahan, sa paglinis ng bahay, walang problema yan. Kaya yun, payo ko lang po sa mga owner dyan na Pilipino, make sure nyo lang na malinis yung restaurant nyo, lalong lalo ang kusina. Masasabi ko pa sa inyo na malabo po kayong dapuan ng cockroaches or fruit flies. Yung daga kasi parang lumalabas, normal na lang sa atin dito sa Canada, kahit naman sa Pilipinas, di ba? Eh dito, basta wala silang mapapasukan na butas sa labas papunta do sa loob, okay po yung area nyo, kumbaga. Kasi kung tama po ako ha, may napanood kasi ako sa US, gumagamit sila ng pausok para sa mga rat
Yun yung ginagamit nilang treatment sa exterior or sa outdoor. Pinapausukan nila yung mga butas-butas para masuffocate yung mga daga at mamatay. At meron din ako napanood sa loob ng building, basta dumaan sa proper documents. Kung tama po ako sa US. Dito kasi ang ano lang dito labanan is mga alternative strap. Dito kasi ang labanan mga alternative stuff like snap trap, glue board, mga malalaking equipment, mga ganun. Tapos food poison, yung pong mga ginagamit dito. Kaya ganyan po, medyo hirap i-eliminate. Nababawasan lang. Pero ngayon, last year pala, dumami kasi itong Canada, binan yung second generation, yung malakas ang effect sa mga daga na naapektuhan mabilis yung sikmura nila at namamatay. Kaya ang nangyari, first generation lang ginagamit ng bawat pest control. Effective naman siya pero matagal. Kaya until now, yung population dito ng mga daga nag-crawl pataas. Kaya yun. Kaya yun nga, expertise na lang at skills ang labanan natin dito. Kaya experience din pala. Kaya good luck kung ganitong papasukin nyo. Hindi ko rin talaga lubos maisip, no, way back sa Pilipinas nag-work tayo sa McDonald's. Nakikita mo lang yung mga pest control technician or fumigators doon, and then biglang ganito na yung trabaho natin dito sa Canada. Hindi natin maisip. Maganda siya. Ito yung long term na trabaho kung mag-i-stay kayo sa ganitong industriya. Kasi hindi naman niya mawawala ang peste taon-taon. Kaya hindi kayo mawawala ng trabaho. Kaya okay. So ayan, ngayon lang ako nakakuha ng chance mag-video. Dumating kami dito 9:30 and then mag-start pa lang kami ngayon mga almost 12 na. So ayan yung mga gamit namin. Yan, dami. Siguro mga roughly mga 100 exterior. Exterior muna ang ano namin, ang gagawin namin. Malabong matapos ito ng maghapon kasama interior. So 5 kami. Kaya siguro mayari namin ito mga bandang 3 o'clock. Ayan, kung nakikita nyo, nandyan na ako. Hindi na ako masyadong kumuha ng clips sa loob kasi parang bawal yata. Kaya dito na naman tayo sa exterior. Kaya yan, almost 2 hours kami nag-aantay dito. Inantay namin yung superior and then yung isa pa, pero paid yun. Yun lang, chill lang, di ba? Pero mamaya trabaho naman tayo na malupit. Kararating lang natin dito sa bahay. Siguro yung installation namin doon sa may Abbotsford inabot ng yun nga, mga 6 hours. Tapos ang installation fee nun nasa 14,000 Canadian dollar. Tapos yung mismong may hawak ng account na yun, nag-share siya ng earnings ng 1,000 Canadian dollar. Isa-isa, bali 6 kami. So yun, exterior lang yung ginawa namin kasi yung interior medyo matrabaho at hindi kakayanin kasi yung isang account namin doon sa Vancouver mas malaki pa doon. Kumbaga kung i-compare namin, 1/4 lang nyo yun. Yun, isang linggong ginawa yun ng installation. Ayun pa kaya. So yun, ganun lang, bayad. Basta wag ka lang maarte sa panahon kasi umuulan nasa labas kami. May kasama kami isang babae, yun yung kaka-promote lang na district associate manager. Tinulungan kami. Ako yung nag-hammer, siya naman yung nag-ramset pag hindi kaya ng hammer. Pinupukpok ko kasi siya para ma-hook siya sa gilid sa semento. So yun,
Meron ako ditong babasahin na comment. Ang sabi dito, magkano bro gastos sa certification? Naghahanap din ako dito sa Calgary ng ganyang work. Depende po yan. Nasagot ko na yung tanong niya through comment, pero may mention ko na rin dito. Inabot ito ng $100 dito sa lugar namin sa British Columbia. Sinagot ng company namin, bali binayaran ko, tapos na-reimburse ko na lang sa kanila. Ngayon kapag bumagsak ka, ano na yun, sagot na ng bulsa mo yun. Ikaw nang may cargo, hindi na pwedeng i-reimburse yun. Kaya wag mong sayangin yung panahon na nagre-review ka, kaya galingan mo sa exam. Mahirap ba? Madali siya as long na nag-aral ikaw. So shout out kay Gulagat TV. Maraming salamat sa Maraming salamat sa pagnood ng video ko nung nakaraang upload ko. Kay John Nico Ligutan, hello sir, ano po need na experience para sa ganyang line of work? Or need lang ba ng license? Yes po, kailangan po ng license kasi dito sa Canada, kapag ikaw yung hawak ng chemicals, kailangan meron kang license. Merong valid for 1 year, meron ding valid for 5 years. And then experience, ako po wala po akong experience. Marami pong pest control company dito sa Canada na tumatanggap ng walang experience. Mag-undergo ka lang ng training. Paid po yun, paid training. Depende po yun kung magkano ang rate ng mga bawat kumpanya. Bali ako, nag-attend ako ng Ecolab Academy, and then meron akong field training, and then one-on-one training. And then shout out kay John Nico, kay John Cepeda. Siguro kung hindi kami nakalipat ng Alberta, nag-pest control technician din ako sa Vancouver. Hindi pa naman po huli ang lahat. Mr. John, kung meron dyan sa Calgary, try mo. Hindi naman po huli ang lahat. Pero may nagsabi sa akin na huli ko, galing siya ng ibang probinsya. Mas marami daw ang work dito sa Vancouver kasi nagpalipat siya dito. Pero depende pa rin sa location kung marami kayong customers. Hindi daw masyadong loaded ang work, and then yung earnings. How to apply kay Mr. John Mesamix TV. Hiring po kami. Tatlong hiring po kami, tatlong service specialist. Vancouver area, Nanaimo, and Whistler. Remotely po yung job. May sarili po kayong vehicle, gas allowance. Yun po. Punta po kayo sa website ng ecolab.com. Under by Pest Department, meron po yun. Meron din po through other application like Indeed and other apps. Makikita nyo po yung job posting nila. Current hiring po sila ngayon. And meron din po mga ibang mga pest control company. Pero payo ko lang po, targetin nyo na po yung malalaking kumpanya. Kaya po nito worldwide. Pwede rin po kayo sa Orkin. Yun po. So yun, maraming salamat po sa panonood sa aming video. Kung mapapanood nyo po ito, thank you po and God bless you. Sana po kung di pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At kung meron po kayong katanungan tungkol sa ganitong trabaho, mag-comment lang po kayo at pipilitin ko pong sagutin. Kaya kita-kits na lang po tayo sa susunod na upload ko. And more blessings to come po. And ingat po kayo palagi. Basta kahit anong hirap man yan o madali man yan pinagdadaanan nyo sa trabaho ngayon, huwag po kayong susuko. Kayang-kaya nyo po yan. Pilipino tayo. So hanggang dyan na lang po. Paalam. Yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.